Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of pogos by the end of the year. Nung nakaraang sona ng Pangulong Marcos, siya ho ay nagbitiw ng kautusan, total ban sa pogo. Ito ho ba'y kabilang na sa mga hakbangin bilang pagtalima sa kanyang utos? Yes, tuloy-tuloy ang ang investigation natin, ang intelligence gathering natin para mapatupad natin itong instruction ng ating presidente. Pakay ng utos na ito na masugpo ang mga Pogo Hub na naging sentro ng pang-abuso at panlilinlang. Walang lalayo. Sa pagsalakay ng mga otoridad sa malalaking Pogo Hub nitong taon, mga kwento ng torture at human trafficking ang naisa publiko. Vietnamese, Chinese. Kwento ng isang Malaysian national na na-rescue mula sa Zunyuan Technology na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Parusa ang kapalit sa tuwing hindi nila naaabot ang kota na itinalaga sa kanila. If you didn't hit the quota or anything, it will be punishment for them. Around 30, I think 300,000 yuan per month. I think it's 1 million pesos. Sa isinagawang operasyon ng CIDG, SPD, FU sa Manoy Pogo sa Parañaque, kasama ang resibo, na-rescue ang isang Pilipina na nagpakasakaling magtrabaho doon hindi bilang scammer kundi bilang translator ng kumpanya. Ma'am, pero alam mo na Pogo ito? Opo, aware po ako. Aware po ako, sir. Yung over ng salary po, medyo mataas. Kahit mga ilang buwan lang po, pwede na kami kasi magsimula kahit pa paano po. Yun lang naman po ang nagudyok sa amin para pumasok kami dito. Nagawa lang daw niya ito para sa kanyang pamilya. Babalik na lamang daw siya ngayon sa kanilang probinsya at doon magkakanap ng trabaho. Natatakot po siyempre po. Pero aware naman po kami talaga sa sinabi ng Pangulo. Yun lang yung kinakatakot namin. Kasi po, isa akong single mom, hindi ko po alam kung paano kami ngayon. Ayon sa CIDG, hindi man nila nahuli ang pinaka-mastermind sa likod ng Pogo sa Parañaque. Sinisiguro nilang patuloy pa rin ang kanilang paghahanap at investigasyon tungkol dito. May naaresto tayo na isang administrator doon sa floor ng building. Yung mga subject talaga natin ay wala doon. Itong isang nahuli natin, nakasuhan na rin natin siya. Yung ibang mga wala doon na mga boss dito, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. Ano pong kasong kakaharapin ito? Nakasuhan natin sila ng human trafficking in relation sa RA 10175, cybercrime. Pagkatapos mahuli ang administrator, ma-rescue ang mahigit 100 foreign nationals at makumpiska ang mga computer bilang ebidensya. Dinala ang suspect sa Southern Police District Field Unit sa Taguig para pansamantalang i-detain habang i-turn over naman ang mga dayuhan sa Bureau of Immigration para sa document verification. Habang ipinatutupad ng mga alagad ng batas ang pagpapasara sa mga Pogo, August 21, kinumpirma ng pamahalaan na nakalabas na ng bansa ang dismissed mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo o Guwa Ping na inihilalang may malaking papel sa pag-usbong ng Pogo sa kanyang lugar. Who allowed this travesty to happen? Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Nitong Huwebes, naharang na makakawani ng Indonesian immigration ang kapatid ni Alice Guo at si Cassandra Ong na siyang itinuturong isa sa mga nasa likod ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Makalipas lang ang ilang oras, naibalik din ng Pilipinas ang dalawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga opisyal kung paano nakalabas ng bansa ang dating alkalde. Para sa mga inatasang aksyonan ng mga nag-ooperate pang Pogo tulad ng CIDG, SPD, FU, hindi raw sila titigil hanggat wala nang nabibiktima ang mga Pogo. Pero nung babala na gusto kayong iparating, dito ko sa mga nasa likod ng operasyon na ito. Please. Talagang tuloy-tuloy ang pag-gather natin ng information at ng surveillance sa mga operator nitong illegal Pogo. Sa ating publiko, maaari silang magbigay na information kahit sa mga malalapit nilang police station or pwede rin na dumiretso sila sa tanggapan ng CID. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel